Oratio Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ng Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay pagunita natin kay San Ignacio de Loyola. Pinanganak siya si San Castelio sa Espanya bilang inigo at nagiging sundalo. Ngunit nung siya ay nasugatan na at kanya pong napagmuni-muni kung paano nalapit sa Diyos, ay kanya pong sinimulan ang pag-aaral sa seminaryo at siya ay nagtayo ng kongregasyon ng sosyedad na tinatawag nating Society of Jesus o mga Hiswita. At siya ay nagsimula ng reforma sa simbahan sa pamagitan ng buhay kabanalan. Ngayon sa araw na ito ay Biyernes, araw ng ating pong Isus Nazareno.
ating ialay ang mga intensyon sa misang ito sa lahat ng mga nakipagdiwang ngayon sa banal na misa, sa lahat ng naugnay sa atin sa pamagitan ng streaming sa social media, sa pamagitan ng ating pag-alay ng mga personal na intensyon. Huwag rin nating kaligtaan ang mga intensyon ng ating mga frontliners, ng ating mga donors at benefactors, at lahat ng may intensyon sa araw na ito. Ang ating buhay ay isang tunay na pagpapahayag ng buhay panampalataya. Ngunit ito ay hindi gaanong matanggap kapag magpahayag tayo bilang propita, gaya ni Propeta Jeremias na hindi gaanong tinanggap. Ang ating Panginoong Hesus ay nagsabi na, walang propita na kinikilala at ginagalang sa kanyang sariling bayan dahil ang propita ay nagpapahayag sa kalooban ng Diyos. Sa mga sandali na tayo napalayo sa ating Panginoong Diyos dahil tayo sumuway sa Kanya, dumulog po tayo ng Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong darakila ng iyong pangalan. Sa tulong niya at sa pagtulad sa kanya, sa pakikihimok dito sa lupang ibabaw, kami naway pangidapating maputungan kasama niya sa kalangitan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang pasimula ng paghahari sa Huda ni Joaquim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Huda na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman. Baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, pahihinuhod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko sa kanila dahil sa masasamang ginagawa nila. Sasabihin mo sa kanila, sinasabi ng Panginoon, kung hindi kayo makikinig sa akin, at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo, at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko sa silo. At gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta at ng lahat ng taong nasa templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila. Dapat kang mamatay. Bakit ka nagpahayag sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa silo ang templong ito, mawawasak ang lungsod at walang matitirang sinuman? At siya'y pinaligiran ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw. Ang nangamumuhi ng walang dahilan,
higit na marami sa buhok kong taglay. Daming sinungaling na nagpaparatang, ang hangad sa akin ako ay napatay. Ang pag-aari kung di naman ninakaw, nais nilang kunit dapat daw ibigay. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsiyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na di ko ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoong iiral habang panahon. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan siya kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, si Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? Sa niya natutunan ang lahat ng ito at ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propita'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil hindi nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po, mga kapatid ko ni Kristo. Nasa Biyernes po tayo. Ito ay panghuling Biyernes ng buwan ng Hulyo o panglima na Biyernes sa ating buwan. At ngayon ay atin pong ginugunita si San Ignacio de Loyola, founder ng mga Jesuits. At ngayon, araw din sa ating Poong Hesus Nazareno. Kaya po, lahat po ng nag-aalay ngayon ng intensyon at gusto ninyo na ang inyong intensyon ay tanggapin ng Panginoon, pumalakpak nga. And gusto natin ang ating mga intensyon, lalo ng intensyon natin na sana itong problema ng COVID-19 ay atin ang maigpawan at ang ating pamahalaan ay bibilya na ng baksin at ng mga gamot. Available na po ang baksin at ang mga gamot. Kilos na lang ng pamahalaan natin ang kinakailangan. Huwag na po tayong mamulitika. Ipagdasal natin na magkaroon sila ng habag at awa sa lahat ng nahihirapan dahil sa COVID-19. All over the world naman ang nahihirapan. Kailang sa ibang bansa, gumawa ang
magandang hakbang ang pamahalaan. Sana gagawa rin ng magandang hakbang ang ating pamahalaan. Sapagkat kung magsabi kami mga pare, sabihin nila na politika ang mga pare. Sa totoo naman, wala talagang propeta na tinatanggap sa sariling bayan at sa mga sariling sambahayan at sa mga tao. Sabi ng ating Panginoon ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 54 hanggang 58. At sa versikulo 57, ulitin ko po ang sinabi ng Panginoon, ang propita'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan. Ang mga naglilingkod sa simbahan ay nagkaroon ng tinatawag na prophetic ministry. At ito yung prophetic ministry bilang mga lingkod sa simbahan, kailang ipahayag natin ang totoo. At ang totoo ay ganito, huwag na tayong magsisi ng iba o kaya magpatutsada sa ibang tao. Ang totoo at tunay na kalagayan ay dapat nating harapin. Ilan ba ang nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 at nagugutom ngayon dahil sa kakulangan natin ng sistematiko at mausay na paraan upang magkaroon tayo ng blueprint ng grand planning for economic recovery at tunay na pag-response sa kalamidad o tinatawag na effective calamity response, especially for a pandemic. At iyon ang kailangan natin. At ang mahalaga, bibili ng gamot. Pag walang gamot at walang vaccine, hirap na tayo. Dumadami ang mga kaso. Sa totoo lang, hindi naman ang mga pagdami ng kaso ang batayan. Dahil mas marami pa ang kaso pag magkaroon tayo ng mass testing. Dahil walang mass testing, ang batayan natin ang ratio ng namatay at ang ratio ng mga gumaling sa ating population. Iyon ang dapat batayan. At tingnan natin, hindi tayo nakakalayo sa mga bansa ngayon na umiigi na, maayos na. Kulang lang tayo sa pagtingin ano ang tunay na ugat ng suliranin at paano ito bigyan ng tunay na pagtugon sa epektibo, masinop, sistematiko, maayos at siyentipiko na paraan. Sa ating unang pagbasa ngayon sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 26, versikulo 1 hanggang 9, ito ay mabasa na natin sa Kapitulo 7 at hanggang 9 sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito yung pagpapahayag ni Propeta Jeremias sa panawagan ng Panginoong Diyos na kailangang magbalik loob ang mga tao kapag hindi sila ay maparusahan. Ang pagpapahayag ni Jeremias ay sa panahon na naghahari si Jehoiakim. Naghahari si Jehoiakim, anak siya ni Hosias. Si Haring Hosias siya ang pinakamabait at nagsimula ng spiritual reforma na tunay sa Israel. Ngunit hindi na ito ginawa ng kanyang mga anak. Kaya sa panahon ng nagpahayag ng katotohanan at nagtuturo tungkol sa Diyos, si Jeremias, siya ay pinagtakdaan na pahirapan at patayin. Kaya nga, sa huli na versikulo 9, Kapitulo 26 ng aklat ni Jeremias, iniipit na siya ng tao. Ang ginamit kasi na salita dito ay salitang kahal. Kahal, ibig sabihin, pinagkalipunpunan na ng tao kahal. Ang kahal ay isang assembly na kung saan didikitan na ng tao. Maaari rin itong positibo na pagkakaisa ng tao. Pero ang kahulugan nito kapag negatibo, ibig sabihin talagang pinaglipunpunan ka ng tao upang ikay atakihin. Ganon ang ginawa kay Jeremias sapagkat siya'y nagtuturo ng katotohanan. Mahirap kasing matanggap ang katotohanan ng ibang tao. Pag matanggap lang, madali. Pero dahil nasaktan sila sa katotohanan, ay kanila pong ginawa ang paghihirap kay Jeremias. Kaya sa ating Salmo 68, ang salmista ay
na naghoy ng kaparihas na panalangin ni Propeta Jeremias, Panginoon, dinggin ang iyong ginigiliw. Ang ginigiliw na humihingi ng Panginoon ng dalangin na siya ay matulungan. Sapagkat wala naman tayong ibang makatulong sa buhay natin liban sa ating Panginoong Diyos, ang Diyos ng katotohanan, ang Diyos ng buhay, ang Diyos ng kabutihan, ang Diyos ng katarungan, ang Diyos ng kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig. Kapag hindi po natin isabuhay itong mga mithiin ng ating Panginoong Diyos, ang Diyos mismo, ang ating Panginoong Diyos, ay bibigay sa atin ng parusa. Kaya sabi nga ni Propeta Jeremias na gagawin ang templong ito na parang nangyari sa Silo. Ano pong nangyari sa Silo? Kung atin pong balikan ang kasaysayan sa hinirang na tao ng Diyos, ang Silo noon ay nilusob ng mga Pilisteo noong taon 50 o year 1050 BC. At doon namatay ang maraming mga sundalo ng mga Israelita at kinuha pa ang Ark of the Covenant. Kaya sinasabi ni Jeremias, pag hindi kayo magbabago, matulad kayo sa nangyari sa Silo. At ganun nga nangyari, ang Jerusalem ay nilusob noon ng mga Babylonians at ginawa silang bihag lahat ng tao. Nangyari ang masama dahil hindi nakikinig ng katotohanan at hindi nagbalik loob ang mga tao. Ang ating Panginoon ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 54 hanggang 58, ay bumalik sa kanyang kinaroroonan na bayan. Ano po yon? Nazaret. Ang Nazaret ay doon po sa pinakadulo ng Galilea, malayo po ito sa Jerusalem, at pag mga 100 kilometers from Galilee, doon sa Nazareth na isang bayan na kung saan naroon ang kanyang pamilya. Si Jesus ay ayon pa sa ating Ebanghelyo ngayon, anak lang ni San Jose na karpentero. Ang ginagamit dito sa ating Ebanghelyo ay ang salitang tikton. Tikton, ibig sabihin, hindi siya mataas na o skilled na karpentero. Tikton, ibig sabihin ay contractual carpenter. At dahil contractual carpenter, kinukontrata lang ang ama-amain ng ating Panginoong Hesus na San Jose sa mga contractual work sa paggawa ng mga halimbawa mga sasakyang karagatan ng Roman Empire o dili kaya ng mga struktura dahil maraming mga buildings ang itinayo nung sa Roman Empire nung nasakop ang Israel sa Roman Empire sa kapunan ng ating Panginoon. Kaya kung tingnan natin, talagang aba at mahirap lang ang kalagayan ng ating Panginoon. At sinasabi pa, narito ang kanyang mga kapatid. Ang kapatid dito, hindi po yung kapatid na tunay ng Panginoon, kamag-anak, sapagkat sa mga Hebreo, ang kanilang mga kamag-anak ay tinuturing na mga kapatid. Kaya, dahil hindi siya gaanong tinanggap ng mga tao, dahil sabi nila, sino ba ito? Hindi naman siya nanggaling sa isang marangya na pamilya. Hindi naman maharlika ang linya niya, sapagkat hindi nila alam ang ating Panginoon ay mula sa linya ni Haring David. Dahil hindi nila alam yon, sabi nila, ordinaryo lang na tao ang Panginoon, hindi nila tinatanggap. Kung minsan sa buhay natin, hindi natin tinatanggap ang mga mensahe ng mga ordinaryo na tao. Mas pinakinggan natin yung mga tao na mas mataas ang posisyon at kung tingnan natin, nagpapahirap pa sa atin at pumalakpak pa tayo sa kanila at butong-buto tayo sa kanila. At kung pahirapan, sige lang, okay lang. Kailangan naman sapagkat siya ngayon ang nasa posisyon. Hindi po ganyan. Kailangan Diyos
una sa lahat, at kung ano ang mensahe ng Diyos, yun ang dapat nating batayan sa buhay. At ito yun ipinapahayag ng ating Panginoon. Pinatay man siya sa cross dahil sa kanyang pagpapahayag ng katotohanan. Tayo ngayon, dapat din magsasaksi sa katotohanan, magtataguyod sa buhay, magbuklod ng tunay na kapayapaan o shalom na nababatay sa katarungan. Harinaway, ito ang ating adikain upang ating pong Isus Nazareno ay ating mapagbigyan ng tunay na pagpupurit, pagpupulay. Magsitayo po ang lahat. Tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan. May pananalig nating tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas at atin pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpahayag ng salita ng Diyos nang may katapangan at may pananalig na isabuhay ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway mapalakas sa maalab at walang takot na pagpapahayag ng mensahe ng Ebanghelyo sa ating tahanan at kapitbahayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero, naway maging mapagtiis at huwag manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga lugar na hindi tumatanggap nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik ay ating ialay ang ating sariling intensyon. Diyos Ama sa langit, nanalig kaming nananalangin sa iyo. Napakinggan mo ang aming mga mithiin. Hingin namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo, kaloob na ito, muli ay handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Mabutos ka, Panginoon ko, nagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako, sa wakas matulad sa'yo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin niya batid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inihain ngayong si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin. Sa itinatag mong pagdiriwang na siyang batis ng tanang kabanalan, mangyari nawang kami maging banal sa katotohanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa din. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat na ikay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong San Ignacio de Loyola ay pinarangalan sa pamuhay niyang totoong oliran at pagiging maasahan sa panungkulan kahit si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang pangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga palengkaling ni Yokol, kaisa ng sambayanang dito'y nagtitipon. Kay kaisa namang helisi si awit ng papuri sa namumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kay malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa ng Tanang Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanirpatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa Malabirhen Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaysa mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Ignacio de Loyola, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na magaling na utos at turo ni Jesus, napain natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus Nazareno, naming mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin ay iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin ay iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po,
Ililigtas mo kami sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal. O Jesus Nazareno, naming mahal. Ito po ang dalangin namin at kahilingan, na kami po naway ilayo niyo sa anumang kapahamakan, at bigyang lakas na makaahon sa kahirapan. Huwag po ninyo kaming pababayaan, lagi niyo po kaming papatnubayan. Kaawa niyo po kami, patawarin sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal, huwag po ninyo kaming pababayaan, lagi niyo po kaming papatnubayan. Kaawa niyo po kami, patawarin sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal, ngayon, bukas at magpasa walang hanggan, ika'y lagi naming papupurihan, ika'y lagi naming pasasalamatan. O Jesus Nazareno, naming mahal, ika'y lagi naming pasasalamatan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paghain namin ng pagpupuri at pasasalamat ngayong ginugunita si San Ignacio de Loyola ay humantong nawa si kada dakila kailan paman ng iyong kamahalan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na sa banig ng karamdaman. Ang iyong kamamagitan ay sadyang makapangyarihan ng ikay narito pa sa daigdig. Marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamalmahalang cross. Ngayon ikay walhati na diyan sa langit na langing kaming ang iyong pamagitan ay lubhang magaling. Iali mo po sa mga Diyos yaring aming mga hinaing. At sa tulong po ninyo, ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at sa iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, palangin po kami upang kami may adya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, palangin po kami upang kami may adya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, palangin po kami upang kami may adya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Ngayon po ay kapistahan ni San Ignacio de Loyola na kailangang maghahanap ng katotohanan at isabuhay nito, at ang adhikain ay para sa ikapupuri sa kalwalatian ng Diyos, for the greater glory of God.
At kailangan natin na magpahayag bilang tunay na Kristiyano. Sundin po natin ang pagtuturo ng ating Panginoong Hesus na kahit hindi tinatanggap siya bilang tunay na anak ng Diyos dahil walang propeta na tinatanggap sa lingbayan, siya ay tunay na tagapagligtas natin at maligtas tayo kapag tayo'y nabubuhay sa kanyang katotohanan, sa kanyang katarungan, sa kanyang kapayapaan, sa kanyang pag-ibig, dahil siya ang Panginoon na maghatid sa atin ng buhay na ganap at ikasya siya. Huwag po tayong lalayo sa Panginoong Hesus. Purihin po natin ang Panginoong Hesus, palakpakan po natin din pong Hesus Nazareno. Ngayon na po ang basbas sa mga dibuto ng mga kahilingan, dasalan at imahin. Isama po natin dito ang pagbasbas sa mga may karamdaman, lalo na yung mga nagsakit sa COVID-19. Isama po natin dito ang nagdiriwang ng kaarawan ngayon at anibersaryo. Isama din natin ang mga pabasbasan na mga kinakailangan na nasa bahay nila o nasa ospital na ngayon ay nakiisa sa atin sa live streaming sa Banal Misa dito sa Quiapo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inegmos na ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kailangan ng ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan ninyo ang mga lamang imahin at dasalan. Basbasan ang may karamdaman. Basbasan ang nagdiriwang ng kaarawan ngayon at mga anibersaryo ngayon. Basbasan ang lahat ng kasama ngayon na nagdiriwang sa misa dito sa Quiapo Church. Kasama yung mga nakiisa sa live streaming sa pamagitan ng mga social media dito sa Quiapo Church. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw ay ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumay kang taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin Pong Hesus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,